For delicious, convenient, and versatile meals, sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Gawing kakaiba at exciting ang iyong pananghalian. Feeling ko, Mare, nakaasa sila sa kung ano ang sasabihin mo. Well, oras na para sa Clara Olay! Easy cooking, it's Olay you need. Yes! Ano? Alam mo, Bare, mas ano? pasarapin pa ang pananghalian gamit ang mga produkto ng Clara Olay. Ayan, may barbecue marinade, pancake syrup, para magkaroon ka ng masarap na Korean fried chicken. Ay, grabe yun. Ang sarap nun, di ba? Natikman natin yes. yan. Gawa. Hindi mo na kailangan pumunta dun sa sikat na kainan para makatikim ng Korean fried chicken. At hindi mo rin kailangan gumastos doon na napakamahal nun. Sa bahay nyo lang, gamit ang pancake syrup at barbecue marinade lang ng chicken nyo, ma-achieve mo na yon ng less gastos. Very affordable. At the same time, nagamit nyo sa pagiging versatile. Nax, gusto mo yun? Versa. Ang inyong pancake syrup na nakakaloka. Ano pa, Mare, ang mga lutuin? Pwede rin naman, kung gusto mo rin naman subukan ang crab flavor cream-based paste, diba? Cream-based pasta sauce. For instant fine dining experience, madali lang yan. Magpakulo ka lang ng tubig, tapos ihahalo mo yung crab flavor cream-based na pasta sauce. Tapos lalagyan mo na ng corn, diba? May masarap ka ng crab and corn. Ikaw ba, mahilig ka ba paella? Oo, ang ako sarap din. Kaya. Gusto mo ba din ako yun? ng paella. Alam mo ba, Mare, yung kanilang Clara Olay pasta negra sauce, pwedeng ihalo yun sa sa kanin. Oy, balita ko, Mare. Paella. Yung lang din, bukod pa doon para sa paella, pwede rin pala pag kayo ay nag-aadobong pusita. Wow. Yung ating pasta negra sauce ng Clara Olay, pwede mo rin palang ihalo yun. Ng bongga. Kaya nga naman lalo nakakagutom at napakalinamnam, diba? At syempre, para pa rin sa ating lahat, hindi ba? Ganyang kagaling ang Clara Olay dahil bukod sa delicious na versatile ang mga products, abay! Very convenient ito dahil available ito sa lahat ng mga leading drugstores, groceries! Hoy, may mga drugstores na nagbebenta ng groceries, sa Mercury, diba? Oo, sa harapan din may mga available din yan doon, diba? Yes. Kaya kung ako naman din sa inyo, sugod na at para matikman ang kakaiba at very masarap. versatile. Na lasa ng Clara Olay. Kaya nga naman, for easy cooking, it's Olay you need. Diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na, Mare, kasabay ng masarap na pananghalian. Cheers, Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Uli niya, same. Pero, iba! Laro! Bakla ka! We are number 106.7 Energy FM. Bangga! Sorry! Natatawa. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Nakakaloka! Kasi naman yung bakla. Mamaya pumunta yung mga tao, bumili sa drugstore. Meron, sa Mercury. Sa Mercury. Yung Hindi may mga portion ng grocery section na din sila. Pero kasi sa Robinson, meron dun counter lang. Hindi ka doon pupunta. Bumili ka ng Clara Olay doon, hingian ka pa na ng reseta. Hindi meron dito nga sa atin merong malaking Mercury dyan na may grocery pagkalaki-laki. Linamin lang po namin sa mga malalaking grocery para sure. Oo, totoo yan. Sa mga leading grocery stores nationwide. O, diba? Baka kung ano-anong hanapin nyo dyan.
Sisihin nyo pa kami. Ay, nako! Isang magandang umaga pa rin, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood sa atin via our social media platform on FB and of course on our YouTube channel. Ayan, pwede nyo mapanood ng replay on TikTok, diba? Na nakakalood. Dahil pinapost naman din nila yan within the day. Familiar ka ba sa San Antonio, Makati? Oo naman. Kaibigan ko yung barangay captain nakikinig Ay, sa atin talaga ba? ngayon. Hi ka! Si Capresti! Diba? Hello po. Magandang umaga po. Ayan, sa mga taga-barangay San Antonio. Oo. Makati. Capresti, Kahis. Nakakalok. Ano, Ayan. Presti? Resti. Resti. Hi po. Uy, nilayangan niya Capresti. tayong mag-party. Mag-inuman doon? Yes! Ang alright. Saan ba yung may gulpihan? Makati. Sa poblasyon pala. Huwag doon. Di ba? Sa barangay San Antonio nandiyan ang mga binay. Correct. Di ba yan ang ng mga binay? Yun ba yung yung mahal ko ang binay? Maynila yun. Maynila. Mali! Ang dami na sa Maynila, no? Oh my gosh. Dahil ang pag-uusapan natin for today's video ay may kinalaman sa politika. Papalaot sa mundo ng politika. Nakakaloka. Wow, grabe. Isa-isahin natin, Mare. I have top 10. Sige nga. Yes. Una sa lahat, Mare, si Willie Revillame. Oh, wow. Oo. Diba? Nakakaloka. Yan. Hindi Willie Ong, pero Willie Revillame. Nagpapagaling pa si Doc Willie Ong. Correct. Diba? Uy, in fairness, congratulations kay Doc Willie Ong, Bakit? Lumiliit yung sarcoma niya. Ay, diba? Ibig lang sabihin. That is good. Hindi, ibig sabihin lang nun talaga, yung pananalig niya. Sabi nga nila, diba, manalig ka lang. Kung naniniwala kang gagaling ka. Maniwala kang gagaling ka. Diba? Pero kapag inutangan ka at tumagal ng 2 taon, magtiwala ka pa rin. Hindi, ang tawag sa'yo, alam mo, bruha ka. Oo, bruha ka. Pabarangay mo na yan. Dali niya kay kay Capresti. Yes. Diba? Actually. Cap. Diba? Anyway, ayun, si Willie Revillame, Mare. Ayan, ay sa last minute nga ng pagpa-file ng candidacy, ay siya ay nag-file ng kanyang candidacy for senatorial election. Ang nakakaloka lang dito, Mare, meron pang mga artista, hindi lang si Willie Revillame, ang pumalaot din. Sino? Papalaot din, Mare, si Mr. Philip Salvador. Akala ko si Cesar Montano sisigaw ng Arya! Ganon, no? Walang kakain hanggat walang huling isda! Dahil papalaot Nilambat. Si Philip Salvador. Uhuli sila ng malaking tulingan. Oo. Alam mo, Mari, naloloka lang ako kasi ang dami mga comments sa social media. Na sa pagpalaot nga ni Philip Salvador sa mundo ng politika. Na sinasabi nila na nagkaroon na tayo ng Robin Padilla, hindi pa ba kayo natuto? Hindi ko alam kung bakit ganun ang mga Previously kasi in fairness naman, with all fairness to Mr. Philip Salvador, napakabait niyang tao. At pangalawa, I think nag-serve na siya way back pa. Alam ko nakapaglingkod na, tumakbo na rin yan sa panas. Charot. Nabol ng dog. Sinabuksan yung gate. Charla, mali. Charla, hindi, pero alam mo yon kasi na-meet ko siya in person. Kasi madalas tumatakbo ba rin? Inabol mo. Sa fan run. Hindi mo patatakbo si Kuya Ipe sa fan run. Pero isunod na natin to. Si Aljo Rabrenica. Oo nga. Tatakbong konsehal, Mare, sa Angeles, Pampanga. Baka gusto niya maging landmark sa Angeles. Itatayo siya doon bilang machete ng Angeles. Alam mo ba? Naging controversial itong pagtakbo ni Aljur kasi dahil nga may post si Kylie. Na tumakbo din? Tukol sa pagiging mabuting ama. Talaga kung gusto ba? mo daw maging leader, kailangan daw maging mabuting ama. Ay, di ba parang hindi, di ba nagbabanding-banding naman na sila? Ewan ko nga, bakit parang hindi na naman sila okay? Sabi naman ng mga netizen, uy, yung tatay mo din. Oo nga, di ba? Back to you. May mga ganun din. Uy,
Pero kasi hindi naman natin alam yung dynamic ng pagiging ama ni Robin Padilla kay Kylie. Oo, 'di ba? Hindi rin naman natin alam. For sure naman pantay-pantay din. Pero 'di ba lately nga, 'di ba, nasasamahan naman ni Aljur yung mga anak niya, nagbabanding nga sila, 'di ba? Oo, pero speaking of banding, Mari, ito din mukha din makikipag-banding sa kanyang mga kababayan. Sino? Itong si Marco Gumabaw, nakasintahan nitong si Christine Dacena. Oy! Hindi siya Sorry po. Dacena. Sorry po. Christine Reyes. My gosh. Hindi siya. Bakit mo nasabi yun? Christine Reyes. Mali! Diba? Diyan sa Camarines, Mare. Ay, talaga? Oo. Ewan ko, Mare, kung may sapat ng parang eksperyensya. Diba? Itong si Christine. Itong si Marco Gumabaw. Malamang. Christine pa ba? Yes. Diba? Kaya kita idol Naman, idol ko din yan, diba? Diba kamakailan lamang ay parang nagtangka nga ang mga basher na sirain sila. Oo, na hiwalay na sila ni Marco, pero hindi sila nagtagumpay. Kasi nga diba si Marco nililink doon sa isang player yes. na line. Yun pala, Mari, kaya pala pinapaingay dahil may balak kaya. Kasi may politika. Ito, Mari, hindi kailangan ng ingay dahil talagang maingay. Ano bang nakain nyo? Ganon. Sabi nga ni Kuya Chico, dapat nag-tree planting muna. Ito pa, Mari, itong si Arjo Atayde, si congressman ng Quezon City. Ito hindi na ako magtataka. Re-electionist siya. Yes. Kasi 'di ba incumbent siya na congressman, 'di ba, ng QC. Correct. Si Angelica de la Cruz bilang vice mayor ng Malabon. Ay, yung kalaban dati ni Sunshine Dizon. Oo. 'Di ba? Si Angelica de la Cruz. Oo nga, yung kalaban niya doon sa isang serye na panghapon sa GMA. Anong natatandaan mo kay Angelica de la Cruz? Yung bait-baitan siya sa mga roles niya. Oo. Yan dati yung, diba, pinapartner kay Jericho Rosales. Ako yung pagiging endorser niya ng Astringent. Diba? Meron siyang yung letter R ba yun? Oo. Na ginamit ko, nasunog yung pes ko ng kabataan. Kasi pampuwit daw yun. Ba't mo nilagay sa mukha? Meron pala bang... Ay, nako. Politika lang ang pag-uusap. Ano ba? Hindi skincare. Oo. Diba? Speaking of skincare, isa naman sa pinakamagandang artista to na kilala ko. Oo. Si Miss Aiko Melendez, napapalaot din sa politika ulit. Uy, ayan. ano yan? Konsihal. Oo, kasi alam mo yon, bukod sa napakagaling niyang actress, napakagaling nitong public servant, lalo pat sa Quezon City. Tama, diba? Dahil parang nakailang takbo na din at tumama din naman siya dahil naglilingkod yung mga tao. So, tumakbo na sa tumama. Tumakbo kasi natiso, di tatama yung ulo mo kung saan. Pero siya hindi, Mare. Hindi. Alam mo, Mabait balita sa Quezon City na talagang bumababa at talagang may mga napatunayan si Aiko. Ay, talaga ba? Oo. Hindi niya kinalaban si Joy Belmont. Char lang. Sabi ni Mayor Joy. Isopagus. Habang tayo'y. Ganun Hindi pala siya si Queen Yasmin. Gusto mong hindi ka makahabag ng QC, Ay, hindi. Love ni Mayor Joy ang mga LGBTQIA. Pero diba, sabi nga ng ilan, wala naman din. Kaya marami nagtataka kasi bakit ba yung iba naman talaga na datihan na naglingkod na, like ito sila Aiko Melendez, si Arjo Atayde. Ilan sa mga celebrity na talagang, alam mo yon, may kumpiyansa na yung tao. Ito maluloka ka. Sino? Si Enzo Pineda. Yan ba yung Starstruck. Enzo Pineda, yan yung naguhubad-hubad, di ba? Oo. Anong gagawin niya? Isusulong niya ang Hindi naman natin kini-question kung ano hindi, kakayahan wala. nila. Kaya lang parang, bakit? Hindi, abangan natin kung anong kaya nilang gawin. Bukod sa paghuhubad na mag-topless, ganyan. Oo. Diba? Baka lagi-lagi siya mag-aalay lakad, gano'n. Oo. Alam mo, Enzo, kung sakali mag-prosper yung iyong pagtakbo bilang opisyalis, open ng Energy FM para ipahayag mo ang iyong plataforma. Tama, diba? Tapos kasi maraming tao sa abs. Oo. Di ba naka-underwear yan sa mga billboard dati? Pakurot naman sa abs, kahit isang pirasong abs. Di ba kapag abs, hindi mo makukurot dahil lean yun hindi dadakmain ko na lang, gano'n, para mas malaki.
Hindi ko pa rin makalimutan. Ginamit ko sa mga yung pang-werut. Kaya pala nasunog. Kasi mamamutihan ng werut. Wechicles. Diba? Si Dennis Padilla. O ano? Papalaot din sa politika. Nag-resign na siya sa opisina. Bakit? Sabi ko ng mga netizen, bakit yung relasyon mo nga sa mga Junakis mo hindi nga maayos? Hindi, actually, yun ngayon yung binapabasihan ng mga tao, diba? Yung Lalo personal mong buhay. Hindi, kasi katulad niyan, diba, kay Aljur, nag-react si Kylie. Oo. Hindi Mino, Hindi Versosa, ha? Oo. Si Kylie Padilla. Oo. Diba? Na tipong, yung mga anak mo nga, hindi mo na tatakbo kasi dapat maging maganda kang leader. Katulad naman nito, 'di ba, kay Dennis Padilla na ang tinitingnan naman ng tao ngayon ang binabato, sarili mo nga pamilya hindi mo maayos, mamuno pa ng isang bahay, mga ganyan na nakakasad naman. Baka naman kasi malinis ang kanilang mga hangarin sa kanilang mga posisyon. Pero nayuyurakan dahil sa mga personal issues nila. Oo, 'di ba? Na bakit di natin bigyan ng pagkakataon? Malay mo naman may magawa silang matino. Pero nabubonggahan talaga ako kay Chris Aquino. Ay, bakit tatakbo? Hindi siya tatakbo. Ano? Pero lahat na ng mga nagdaan sa kanyang mga kalalakihan, lahat halos involved. ay papalaot sa politika. James Yap. Ay, diba? oo, kasi konsehal. Mark Leviste. Oo nga. Diba? Philip Salvador. Oo nga, taray. Sino pa? Wala na, hindi na ako Si magpapalik. Herbert. Si Herbert, nanahimik na din muna sa politika. Gusto lang niya muna maging Mark Villar na tahimik lang. Gano'n. Ha? Hirap. Gusto niya tumahimik lang muna. Diba? Pahinga muna. Hindi, maganda naman ang pamamalakad ng Mayora naman natin ng Quezon City. Ay, oo. Diba? Ni Mayora Joy Belmonte. Kaya no doubt about it. Tsaka, na-meet ko ito sa ilang mga Red Cross event. Napaka down to earth na tao. Hindi siya Hindi siya yung supladitang ibang mga na tipo porket may camera, hello. Hindi. Talagang kinakausap niya isa-isa. Alam mo, pinakaminahal ko talaga kay Mayor Joy. Yung pagmamahal niya sa LGBTQIA. Hindi, totoo naman din. Parang pagmamahal ni Councilor Grace Santos yan, ng District 1 Pasay City. Hello po sa inyo. Diba? Na nakakaloka. O sino pa? Wala na. May mga ilan pa pero hindi ko nababanggitin. Baka init ang ulo ng iba. Kasi may mga, alam mo maraming nagtakantaka na bakit parang ang gulo-gulo ng midterm election na to ngayon. Ang daming nagkaroon diba? ng diba? Eto lang, kung kaya mo, di go. Diba? Pero, hindi ko lang alam kung... yung iba nga, diba, sinabi nga na tipong, hindi mo kailangan ng posisyon para lang ikaw ay makapagsilbi sa tao. Ano ngayon, pero ngayon, pa rin. nag-file. Oo. Diba? Ayan, naging usap-usapan tuloy kamakailan, Mare, ang naging post ni Gardo Versosa. Ano? Kasi nga, ginamit niya yung isang linya ni Mang Dolphy. Na ang kinatatakot daw niya ay kung pumalaot siya sa politika at manalo siya, tapos wala daw siyang alam. Uy, alam mo, meron din nagpasalamat kay Dieter Ocampo. Dahil? Nagkumakalat ngayon. Nagpasalamat dahil sa hindi nga din niya pagtakbo. Parang sinasabihan nga niya, thank you Dieter Ocampo kasi hindi ka nakigulo sa politika ngayon. In fairness, Mare, kay Dieter, kasi alam mo, member kasi namin yan sa Rotary Club of Makati. Ngayon, nung tinanong ko nga kung magfa-file nga ng yung mga kasamahan namin kung magfa-file ng annulment? Hindi. Mali! Certificate of Candidacy. Hindi nga daw. At saka hindi rin po totoo yung kumakalat na video scandal ni Dieter Ocampo. Hindi totoo yan. Dati pa yan may mga larawan pa nga Nung, alam mo yon nung nakita ko, parang hindi naman yun si Parang hindi naman si Dieter yung larawan na yun na pinakakalat din dati. Medyo yung bagets-bagets yung pa. Yung kay Troy naman, sabi nila, hindi naman sa pagkukumpirma, pero sabi kasi ng iba, matagal na daw yun. Yun ang hindi natin sure kung... Talaga ba? Pero isa lang naman din naman sasabi natin, kung totoo man o hindi, ang totoo lang doon, ducks. Diba? The Magic Dragon. Yes, diba? Lead by the sea. Naman, kasi kaya nga nag-pop the Magic Dragon. Diba? Kaya nga ang sigaw ni Aubrey Miles, woo! Gano? Diba? Kasi dalawang kamay ang pagtanggap niya sa kanyang mister. I love it. Na-demote tuloy si Mark Anthony Fernandez. Wala. Hindi na siya ang
ang bold Olympic medalist. Ganon. Hirap. Hindi yun yung binansag ng mga netizen, di ba? Kamakailan. Kasi ito si Carlos. Sabihin sa'yo ni Ate Pilar Mateo, mali! Char-char lang. Charot-charot. Ay, Ate Pilar. Huwag niyo pong seryosohin ng mga bakla. Dahil kung seryosohin niyo kami, alam mo yun, lagi lang kayo buringot sa buhay. Oo. Pag sineryoso nyo kami, mga sira ulo kayo. But anyways, mga pangga, Saka yan naman nakakita ng Tita Cora, tas ganito parang chewing, diba? nag-trip. Oh. Kapitana Sisa? Sisa Tama. talaga? Oo, gano'n. Oo. Naloka, kaya nagpakalbo. Oo. Mari, kabit mo yung clip mo. Wait. Oh, Ganon, no? diba? Ay, naku, nabusin Kawawa na naman natin, yung mga nakikinig lang sa radyo. Oo, hindi nyo kami nakikita. Pero tama nang ramdam namin kayo at inyong pagmamahal at pagsuporta. Sa mga silent supporters ng Baklitas, maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam po namin at nararamdaman na po namin sa tuwing kami ay lalabas at makakahalubilo po namin yung iba nating mga pangga na sumusuporta sa Energy FM. Thank you so much. Yes. Diba? Na nakakaloka. Abangan nyo kasi may mga upcoming pa kaming gagawin ni Sisa. Truly, Madly Deeply Blue, kung ano man yan, sama-sama natin pakatutukan yan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po, ang inyong Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!